Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, pauna mensahe po ninyo ay 10 of Autumn. Ayan. So, dito naman, maaaring ang iba sa inyo dito, ang focus ninyo is to establish your financial future. Maaaring may pera na talaga kayo, you have that wealth, no? Na para makapag-establish na kayo ng inyong financial future. Ang sinisiguro ninyo dito na magkaroon na kayo ng financial security and stability for the long term. Maaring ang iba din sa inyo dito, maaring nagpaplano mag-invest, no, ng pera ninyo. Maaring meron kayong negosyong gagawin, no, or anything na pagkakakitaan or anything na kung saan mag-grow pa, no, yung pera ninyo. Maybe then ang iba sa inyo dito is preparing also for your retirement. Maybe you are also saving money for your retirement. So what else? We have Princess of Summer. Ayan. So this is really beautiful din pagdating naman sa relationships. Kasi ang iba siguro sa inyo sa ngayon, lalo-lalo na kung kayo ay single, no? Maaring kayo ay papasok sa isang bagong love and romantic relationship. So, this is a beautiful emotional experience. May kilig factor ito para sa inyo. There could be also invitation para sa inyo, para sa mga social gatherings, sa social events, yung mga ganon, ano? So, congratulations sa mga tawag dito sa mga papasok, so, no, sa romantic relationship. We have number 13, release. Ayan, so you're being invited here to let go of the past. Kasi para sa iba naman sa inyo siguro, Pisces, yung nakaraan ninyo ay siguro napakalaki pa rin ng impluensya, no, sa buhay ninyo, lalong-lalo na pagdating sa mga pagdedesisyon, or siguro malaki pa rin ang impluensya sa inyo, lalong-lalo na pagdating sa mga disposition din ninyo sa buhay, or kung ano-anong mga ginagawa ninyo at present. Maaring may mga gusto kayong gawin pero nag-hold back kayo because naiimpluwensyahan pa rin kayo ng inyong nakaraan, or iniisip nyo pa rin yung inyong nakaraan. So, now you're being advised here to let go of the past. Okay? Para nang sa gayon, wala na kayong bigat sa dibdib, makapag-move on na din kayo, and also you'd be able to welcome new opportunities. We have 5 of winter. Ayan, so siguro someone have walked away from someone. Maaring meron ditong sitwasyon na may hindi kayo pagkakaintindihan ng kausap ninyo. Maaring may nasabi kayong hindi niya nagustuhan, or maybe siya ang may nasabing hindi niyo nagustuhan. That's why naghiwalay kayo dito ng hindi nagkakaintindihan, ano? What else? We have strength. Ayan. So, kailangan ninyo siguro itong i-activate ngayon. Yung inner strength ninyo. Okay? Yung courage and inner strength para maharap ninyo ang mga sitwasyon sa buhay ninyo, katulad na lang ng releasing, no? Kasi it's easy said than done, diba? Yung pag-release, yung pag-let go. Mahirap to sa totoo lang. Mahirap siyang gawin, kaya maybe kailangan ninyong i-activate ang inyong inner strength for you to be able to face this situation na it's time to move on na, pero it might require you to release something para for you to be able to move forward sa buhay, 'di ba? Kaya kailangan ninyong lakasan ang inyong loob, magpakatatag kayo, tibayan ang inyong dibdib, ano, for you to be able to release and disconnect na totally doon sa inyong nakaraan. So, maybe kailangan ninyo dito ng pagpapatawad, kasi baka meron pang hindi kayo, parang siguro hindi pa kayo nagkakaroon ng closure, may galit pa, yung mga ganon, ano? So, think about it, no? Think about it kung handa na kayo, pag-isipan ninyong mabuti. Okay? So, what else? We have High Priestess. Ayan, you're divinely guided, Pisces, no? You're divinely guided, so listen to your intuition. It is extremely important for you to listen to your intuition, because merong gabay, no, sa inyo ang universe na pinapadala para
makatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon. Kasi this is not easy. As a five of winter energy also is not an easy one, no, to address din. Kaya kailangan ninyo dito na magpahinga, kailangan ninyong paghandaan nito, no? Gather your thoughts dito para maging maayos ang pagharap ninyo sa sitwasyon na to. Ma-address ninyo ang dapat ma-address dito, maayos ang dapat maayos. Okay? What else? We have Two of Autumn. Ayan, sa Two of Autumn naman, maganda to kasi siguro ang iba sa inyo kahit maraming ginagawa, let's say for example task, no, sa trabaho, career or work related, ini-enjoy nyo pa rin. So siguro sanay talaga kayo mag-multitask. Maaaring talent din ninyo ito, no, pag multitasking na mas aligaga kayo, mas enjoy kayo siguro, no, alam ninyong busy kayo, kaya siguro ini-enjoy nyo pa rin ang ginagawa ninyo. Kaya kahit papano, nakakatulong yon na hindi kayo ma-stress masyado, no? So, that's really good. We have Nine of Autumn. Wow. So, yung ano ninyo, yung hard work ninyo, yung pag-multitask ninyo ng bonggang-bongga, ay maaaring magkaroon na kayo ng financial reward sa ngayon. You may receive that financial reward, no, return of investment, no, yung bunga ng inyong pagsisikap, ng inyong pagtatrabaho ay maaaring paparating na, no? So napakaganda. Maaaring that is in the form of bonus, baka mabigyan kayo dito ng recognition for the job well done, na nakita na ng mga boss ninyo yung sipag ninyo, yung diligence ninyo, yung tiyaga, yung dedication ninyo sa trabaho, kaya maaaring mabigyan kayo dito ng reward, no? Bonus, pay raise, no? Baka ma-promote pa kayo sa mas mataas na posisyon. So, baka papunta, no? Or along those lines kayo, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.